Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol po sa pagsagot nitong si Senador Bato de la Rosa patungkol sa mga pagbanat daw po sa kanila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito po yung unang video na ating re-reactionan. Panoorin po ninyo. Tira sa atin. Wala na kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa akin February 13. Love the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Saan na yung bigyan yan? Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo! Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody! Ang taas ng no? Ng bilib sa sarili ni Bato. Akala mo yung napaka-tindi niyang kandidato. Akala mo talagang numero 1 sa sa survey. Takot. Paano matatakot? Diba? Para nga lang naman talaga kayo mga taga-deliver ng suka na naging senador. Sa totoo lang po, ito meron ako nakita FB page na kung saan ay nandun yung lahat ng mga pinag-aralan ni Bato, nandoon yung kung saan siya gumraduate, ano ang kanyang mga naging achievement, ano ang kanyang mga naging pwesto sa PNP, ano ang kanyang mga naging kumbaga yung mga magagandang bagay na nagawa niya noong siya ay nasa PNP pa. Pero wala doon yung hinahanap ko na dapat nakalagay din kung ano yung mga kabulastugan na ginawa niya. Diba? Dapat nandun din yung mga katulad nun, yung EJK, yung tokhang. Diba? Dapat nakalagay din dun yung tokhang. Na napakarami pong nagurgur. Diba? Dapat nakalagay din doon. Actually, sige na, okay, ang dami mo na achievement, ang galing mong pulis, ikaw na pinakamagaling na pulis sa buong kalawakan ng Milky Way. Daig mo pa si Scheider. Pero diba, the mere fact na ikay tuta ni Digong, diba, the mere fact na ikaw ay wala kang sariling identity at ikaw ay nakasunod lamang ang pangalan mo kay Digong. Buti na lang, tanga. Diba? Parang nakakahiya din. Diba? Kung hindi ka naman naging tuta ni Digong, hindi ka naman magiging senador eh. Yun naman ang totoo nun, diba? Uy, malupit. Wow! Diba? Yun yung bayad ni Digong sa mga nagsisilbi sa kanya, sa mga loyal sa kanya, at sumusunod sa kanyang mga matitinding utos. Diba? Yun. Kaya hindi na nakapagtataka na ikaw nailuklok niya bilang senador. Kahit na hindi ka naman bagay na maging senador at kaya ka lang ginawang senador ni Digong ay para maging tagapagtanggol niya. Protector. Diba? Diyos ko sabihin pa natatakot. Hindi natatakot. Nagsasabi lang ng totoo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagat ako. Eto. Diba?
pinalawak na nila sa lahat daw ng mga nagtitinda ng suka. Kami nga dati, nagtitinda kami ng patis eh. Kami ng kapatid ko. Yung lola ko may tindang patis noon. Kami naghuhugas ng mga bote, yung mga gin bilog, 4 cantos, yung lapad. Kami naghuhugas niyan. Tas binebenta ng lola ko. At hindi nakakahiya na nagtitinda ka ng patis, suka, toyo, o ikaw man ay nagtitinda ng balot, ng fishbowl, o kung ano pa man na inilalako. Dati nagtitinda kami mga merienda, pansit, sopas, spaghetti, kung ano man yung lutuin ng nanay ko, nilalako namin yan sa mga bangko, sa amin sa Bulacan, mga bangko, sa mga auto supply, hardware, kung saan namin dinadala yan, kung saan ang looban kami nagtitinda niyan. Pero, di ba, ang punto ni PBBM, ito kasi yung hindi kayang intindihin ng mga DDEBs. Ang punto ni PBBM, ang pagsisenador ay hindi katulad lang ni Robin Padilla. Na, Diyos ko yan ang pinaka sumira sa sa ating institusyon na Senado. Si Boy Bigote, si Hagod Bigote. Siya ang pinaka sumira. Siya talaga yung parang pinutusan lang na bumili ng suka, naging senador na. Ang punto dito ni PBBM, hindi porke kayo naging abogado, ikay naging chief PNP, ikay naging magaling na negosyante, naging magaling na artista, action star, ipapasukin mo na ang pagiging senador. Dahil ang pagiging senador, kailangan mo ng talino. May talino ba? Si Robin Padilla, may talino ba? Si Bato de la Rosa, may talino ba? Sabihin na nating mayroon silang talino. Baka may talino sila, 1%, 2%. Pero yung may kay tuta ni Digong, mawawala ka talinuhan mo. Kita nyo si Marcoleta. Napakatalino. Pag nagsalita, matalino. Alam ang batas, alam ang mga kung ano-anong mga facts. Alam ang mga kung ano-anong mga bagay sa mundong ibabaw. Matalino. Pero nabubulagan. Buti na lang, tanga. Nagiging tanga. Dahil po sa pagiging pro Duterte. Yun ang mahirap pag naging pro Duterte na, nagiging tanga na. Kahit nasabi mo pang doktor yan, scientist yan, marunong sa rocket science yan, kapag ikaw ay naging Duterte supporter, or ikaw ay naging tuta ni Digong, ikaw ay naging, tawag dito, tagahimod ng tumbong ni Digong, mawawala talaga lahat ng pinag-aralan mo at hihimod ka na lang ng hihimod ng tumbong ni Digong, katulad nitong si Jimmy Bondoc na gusto pang gawing batas at isang batas yung Duterte's best of the best principles. Gusto pa ipahamak mga Pilipino. Sinusuka na nga ng mga kababayan natin, majority na mga Pilipino, inaayawan na nga si Digong tapos gagawin pambatas yung mga ginawa ni Digong. Ipapahamak mo na naman mga Pilipino. Ay, naku talaga, diba? Ewan ko lang kung bakit ganun ng basta ikaw DDEBs, nagiging obog. Napakasakit po pakinggan na kami lang yung aming team sa PDP. Parang nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan. Truth hurts, di ba? Yun ang totoo, truth hurts. Kaya nasaktan si Bato. Kasi totoo. Hindi nila alam ang pagiging senador. Saka nakakita senador. Dahil sa pinalaganap na fake news ng isang vlogger, nagpatawag ng moto proprio
na hearing at pinaniwalaan ang isang sinibak na PIDEA agent dahil sa kanyang mga katarantaduhan at pangingikil. Diba? Aba, hindi ka dapat senador. Bobo ka eh. Yan si Jose. Anong tingin nyo? Yan itong tingin nyo. Abogado yan. Ayan. Abogado. Anong tingin mo? Abogado yan. Oh, abogado. Oo, abogado. Oh. Atty. Rodriguez. Oh. Abogado yan. Oh, abogado. Oh. Atty. Marcolita. Abogado Oh, yan. abogado. Oh. Oh, ano? Puro mati. Diba? Abogado pero mga bobo. Abogado pero nabobo dahil sa kakahimod ng tumbong ni Digong. Diba? Yun ang totoo nun. Oo, abogado kayo na pinabili lang ng suka. Kumandidato ng mga senador. Yun ang totoo nun. Ay, naku talaga ito si Bato, komedyante, no? Tama. Hindi lang kayo mga delivery boy ng suka. Kayo yung mga abogado na mukhang mga delivery boy ng suka at kumandidato ng senador. Ay, nako talaga. Ito pa, pagtawanan pa natin ito sa video. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Ayan, sa tukhang. Talaga namang, kung talagang wala kang kasalanan sa tukhang, di ba, a-attend ka ng mga hearing ng Quadcom. Wala na mga interparliamentary courtesy yan, di ba? Kapag talagang ikay para sa katotohanan, wala kang kasalanan, malinis ang konsensya mo, puta, kahit harangan ka pa ng sibat, kahit hindi ka pinapatawag, pupunta ka ng Quadcom, patutunayan mo na wala kang kasalanan. Kaya lang, baligtad na nangyari, bunganga ka ng bunganga, kung saan sa ka nagsasalita, tapang-tapangan ka, pagdating sa Quadcom, tameme. Wala mang ibang involved sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan. Alam nyo eto napansin ko. 3 taon nilang binabanatan si PBBM. Ngayon lang sumagot. Pero di ba hurt na hurt sila. Sakit na sakit sila. Yan ang gusto nyo di ba? Binabanatan nyo ng binabanatan si PBBM. Salita kayo ng salita patungkol kay PBBM na mga hindi totoo. O nung nagsalita si PBBM, narilto kayo, ang sakit-sakit. Ang sakit sa dibdib. Diba? Ala Diba? Pinilit nyo yung tao Nananahimik, nagtatrabaho ng maayos, naglilingkod sa bayan, tinatarantado nyo. O ano nangyari? Nung nirilto kayo, sapul na sapul kayo. Diba? Kung yung aking mga kamay ay may bakit ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. So, ayan, itagaan nyo sa Bato. Sinabi ni Bato, gagawin daw po niya ulit. So, hindi po siya dapat talaga iboto. Diba? Hindi talaga dapat iboto. Kasi, kapag binoto mo pala to, gagawin ulit yung tukhang. Gagawa na naman nila ng mga gawa-gawang kaso. Sasabihin na naman nila, nanlaban. Yung mga kababayan natin, at magbibigay na naman ng reward yan. Diba? Ay nako, hindi po pala talaga pwedeng manalo tong si Bato. Iwasan niyo pong i-shade ang pangalan niyan sa balota kasi po, delikado na naman tayo. Kasi gagamitin na naman yung tukhang ng mga
walang hiyang mga lespo, tapos mangangatok, mangunguha na naman sila ng mga tao na wala namang kinalaman sa pulburon, tapos magugulat na lang ang kapamilya ng laban, tapos yung palang kinuha, valedictorian, ulirang ama, valedictorian na estudyante. Kita niyo pati si Heidelin Diaz, di ba, nasama sa listahan? Yung mga ulirang ama, ulirang ina, mga lolo't lola, mga matitinong tito't tita, mga ate't kuya, mga breadwinner ng pamilya, abay magugulat na lang tayo, natokhan. Delikado. Diba? Alam niyo po, hindi naman tayo against sa paglaban sa illegal na pulburon. Hindi natin kinukontra yan. Sino bang tao ang may gusto na meron kang nakakasalamuha o nakakasama sa komunidad mo na gumagamit ng illegal na pulburon? Diba? Ayaw natin yan lahat. Pero, hindi ibig sabihin na porke ikaw ay nasa pwesto, meron ka ng pasaporte para gurgurin ang lahat ng mga gusto mong gurgurin. Kaya iyan ay gumagamit o hindi. Diba palibasa, sanay sila doon sa lugar siguro nila na wala ng mga hearing-hearing, wala ng mga kaso-kaso. Diba? Yun ang pangit. Diba? Yun ang pinaglalaban lang naman ng mga nasa ICC, yung mga nabiktima. Yun ang gusto lang nila. Yung hindi gawin yung ganun. Hulihin, parusahan, kung talagang nagkasala, pero yung gugurgurin na lang basta-basta, tapos may reward pa, yun ang inaayawan nating lahat. Ewan ko ba dito kay Bato, ano mga sinasabi, nililigaw kaisipan ng mga Pilipino no? Alam nyo, ang uplan tukhang ay napakaganda po. Nung sinabi... Maganda, totoo yun, maganda. Kung walang madadamay na mga inosente at walang reward system. Ko na, wala kaming host. Wala ang magsusuporta sa amin. Wala kaming resources para maggandak ng rally. Wala ko kami ang pinipilaban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang iyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag-open ang pintuan, nakangisi yung may-ari. Salamat. Makiusap ako, pwede yung ibuto kami, mga pinipilaban at buong team ng suka. Tagapisanan nyo kami. Pero pag-open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka, okay lang po, alas kami. So yun na po. Buti sana kung ganun lang talaga no? Ang daling sabihin, buti sana kung ganun lang talaga yung sinasabi niyang Oplan Tukhang. Alam naman natin lahat na napakadelikado no nangyari dyan sa Oplan Tukhang na yan. Ultimo mga wala namang kinalaman sa illegal na pulburon bigla na lang kinukuha. Wala kami pundo. Yun naman walang pondo. Katarantaduhan naman yung walang pondo. Wala kaming pondo. Kaya sundutin ko na rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robinson Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kayo pakinggan, kahit mag-book out kami, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Atty. J.P. Hilo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita.
napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, yan. Importante, kailangan manalo ni Pastor Apollo Kibuloy para maipasa legal na. Ang pambubulog gabi-gabi sa kanyang mga pastoral, iba-ibang pastoral gabi-gabi ang bubulugin niya. Ipapasa legal na po yan. Yan ang maganda, di ba? Maging senador si Kibuloy. Ipapaligal niya na ang pambubulog sa mga pastoral niya gabi-gabi. Sino kaya bumubulog ngayon sa mga pastoral niya? No? Kahit na kaming lahat ay lahat kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin. Abogadong mga pinabili ng suka. Ay nako, ito. Tingnan nga natin to isa pang video na ito. Uncalled for, unexpected, coming from a president. So hindi namin nasahan na gano'n. Pero sige lang, tanggap na namin yan. This is political season. Di ba? Kita nyo, ngayon lang bumanat si PBBM. Ngayon lang gumante sa kanilang mga banat. Di ba? Kahit ano sinasabi ni Digong, kahit ano sinasabi nitong mga DDFs, ngayon lang nagsalita si PBBM at direct to the point. Di ba? Diretsong-diretso, walang pagpaligoy-ligoy, walang mga kung anong mga cheche-boreche, binanatan niya ang mga kalaban. Yung mga amo, yung mga big boss, yung mga nasa round table ni Digong. Kita nyo, hurt na hurt si Bato de la Rosa. But hurt. Kasi truth hurts. Diba? Truth hurts eh. Yun ang totoo no. Nasapul talaga itong si Bato de la Rosa sa sinabi ni PBBM na walang bahid ng dugo ang mga kamay ng mga kandidato ng administrasyon. Diba? Totoo naman yun. Real talk lang. Diba? Diyos ko ano ba naman tong si Bato de la Rosa? Hindi ba niya alam yung ginawa niya noong panahon ng tukhang? Hindi ba niya alam kung ano ginawa niya kaya Kerwin Espinosa? Sa mga general, dito kay mayor ng ano bang mayor ng lugar na yon, yung nagtago sa Amerika. Pinapapunta daw dun sa opisina ni Bato pero yung pala gugurgurin. Diba? Huwag na tayong magmangmangan. Diba? Ay nako, ay sus Mariosep. Ngayon lang nagsalita si PBBM, sakit na sakit ang isang bato. Di ba pag bato ka, dapat di ka nasasaktan? Pero bakit sakit na sakit ka? Kaya nako nakakatuwa lang dahil talaga pong sobrang sobrang sakit ng mga sinabi ni PBBM kasi yun po yung katotohanan dito sa mga katulad ni Bato de la Rosa. Yun ang totoo Masakit talaga yung katotohanan. Kaya palakpakan natin si PBBM. Palakpakan natin. Kasi tama naman yung ginawa ni PBBM. Tama na yung pananahimik. Mabait kasi si PBBM Tama na po, Pangulong Bongbong Marcos, yung pagiging mabait mo. Mag-real talk ka. Sabihin mo yung mga nararapat mong sabihin dyan sa mga kalaban mo. Kasi, the more na ikay nananahimik, akala ng mga kalaban mo, duwag ka, weak ka, kuting ka, hindi nila alam. Nako, talagang matindi magsalita si PBBM. Siguro, nagtitimpi lang, ilang taon din siya nagtimpe, di ba? Halos magtatatlong taon. Masakit po talaga ang matamaan ng mga masasakit na salita. Ang dila ang pinakamatalim na bagay dito sa mundo. Hindi ang mga itak, hindi ang mga kutsilyo, hindi ang mga sword na yan, mga kung ano man yan, o Chris, hindi yan. Dila ang pinaka matalim po na bagay sa mundo at yan na po ang ginamit ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban
sa mga tumutuligsa sa kanya at napakasakit para sa mga tumutuligsa sa kanya itong kanyang mga salita, di ba? So, pasensyahan na lang. Ginising niyo yung natutulog na dragon eh, di ba? Ngayon, na-real to kayo, di ba? Butt hurt. Buti na lang, tara! So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po. Ingat po kayo lahat dyan.